Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Tayo po ay muling nagbabalik sa ating live mga kapatid. At ang atin pong topic ngayong gabi ay the three outer darkness are the three parts of a literal hell. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. I hope mga kapatid na tayo po ay nakikita ng malinaw sa ating screen. And so sa oras na ito mga kapatid, maraming salamat po sa ating mga viewers at patuloy na sumusubaybay sa atin pong live broadcast ngayong gabing ito. Okay, so sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito, sa ipinagkaloob po ninyo na isa na namang pagkakataon upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. Palain po ninyo ang ministry na ito at maging bukas ang aming puso't isipan upang mas maunawaan po namin ang inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Alright, so maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapanood at taga-subaybay ngayong gabing ito. So mga kapatid, ito pong ating topic ay series of lesson na paulit-ulit upang mas maunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon. So ang outer darkness mga kapatid ay matatagpuan po sa Bible sa Book of Matthew. Okay, so lahat po ng verses na tumutukoy sa outer darkness ay matatagpuan po sa Book of Matthew. Yan po ay Matthew chapter 8 verse 12, Matthew 22 verse 13, and Matthew 25 verse 30. Alam niyo po ba mga kapatid na ang outer darkness po na ito ay incorporated o kadugtong po or kaakibat ng outer darkness ay ang weeping and gnashing of teeth, na kung saan napag-aralan po natin nung nakaraan, yan po ay connected to hell. Ibig sabihin yan po ay identified with the torments of hell. Okay? So ngayon naman po, gusto ko pong linawin na ang ating view patungkol po sa outer darkness ay ito po ay tatlong bahagi ng literal na impyerno. Okay? Kapag binasa po ninyo ang Luke 16, the story of rich man and Lazarus, makikita po ninyo doon sa kwento, there was a certain beggar named Lazarus which was laid at the gate of the rich man, at namatay po ang rich man at namatay rin po si Lazarus. Pero ang rich man mga kapatid ay nagising po sa impyerno na may apoy. And he cried and said, Father Abraham, sa kabila naman po ay merong Abraham's bosom na nandoon po si Lazarus, at sabi niya, ipadala mo si Lazarus na nandyan sa iyo, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Yan po ay Luke 16. So, malinaw mga kapatid, ayon sa kwento ng Panginoong Hesus na rich man and Lazarus, meron pong tatlong bahagi ang impyerno. Yun po ay ang hell with flame, the great gulf fix, at saka Abraham's bosom. Now, nais ko po na ito ay bigyan natin ng pansin mga kapatid, even in the Old Testament. Okay? Kahit na po sa Old Testament, pagpalagay na natin sa Old Testament time, ito pong underworld na pinupuntahan ng mga kaluluwa ng mga namamatay ay tatlo po. Okay? Ang salitang hell ay nanggaling po sa Hebrew word na Sheol. Yan po ay underworld, na ang ibig sabihin abode of the dead. Okay? Yan po ay translated into grave, pit, and then hell. So malinaw mga kapatid na kahit na sa Old Testament meron na hong tatlong partition ang underworld. Okay? So that is why napakalapit po ng pagkakaunawa
na ang tatlong outer darkness ay siyang tatlong bahagi po ng impyerno. Okay? So tingnan po natin. The three outer darkness are the three parts of hell. There are three different subjects. Kapag pinag-usapan po ang outer darkness, meron po itong tatlong magkakaibang subjects. Okay? So, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, mahalaga na alam mo yung subject na pinag-uusapan. Okay? So, number 1, there are three different subjects. Dito po sa Matthew 8 verse 12, ay faithless children of the kingdom. Pagdating po sa Matthew 22 verse 8 to 13, a friend without wedding garment. And then pagdating po sa Matthew 25 verse 14 to 30, unprofitable servant. And so kailangan makita po natin yan mga kapatid, kapag tayo po ay nag-aaral ng Bible, mahalaga po yung subject. Sino po ba yung pinag-uusapan at sino ba yung subject na nandoon na dapat ho nating makita? Okay? Tingnan po natin. We'll go to Matthew chapter 8, verse 5 to 12. Sabi po ng verse 5, And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, visiting him, saying, Lord, my servant lieth at home sick of palsy, grievously tormented. And Jesus said unto him, I will come and heal him. Ang subject po rito ay ang centurion na pumunta po sa Panginoong Hesus at sinabi ang kanyang servant nagkasakit. At sabi ng Panginoong Hesus, pupunta ako at pagagalingin ko siya. Verse 8, The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou wouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. So napakatatag po ng pananampalataya ng centurion na ito, na nasabi niya sa Panginoong Hesus, welcome po, Brother Ryan Tabor, nasabi niya sa Panginoong Hesus na, huwag ka nang pumunta sa bahay ko, just speak the word, at gagaling ang aking servant. For I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, go, and he goeth, and another come, and he cometh. And to my servant, do this, and he doeth it. When Jesus heard, ayan po, narinig po ng Panginoong Hesus. Ano po ang comment ng Panginoong Hesus sa kanyang pananampalataya? He marveled and said to them that followed. Kausap na po nito ng Panginoong Hesus yung mga Israelites. Okay, ayan na po yung subject, ano? Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Ayan na. Kaya po natin nasabing faithless children of the kingdom, kasi ito pong kausap ng Panginoong Hesus ay mga Israelites na walang pananampalataya gaya po ng centurion. Okay? So, kailangan alam mo yan na itong tatlong outer darkness na ito ay magkakaiba po ang subject. Okay? Kapag hindi mo na-recognize yan, ibig sabihin, yung iyong interpretation ay halo-halo. Hindi mo naiintindihan yung mga sinasabi mo. Okay? Now, sabi po niya, I say unto you, that many shall come in the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Now, gusto ko pong tingnan ninyong maigi ang verse number 11. Kasi nandito na po yung children of the kingdom. Okay? Kapag inaral nyo po yan, aaralin nyo po muna yung content. Ano ba yung nilalaman ng verse? Okay? Ito po yung nilalaman ng verse. I say unto you, kausap niya po yung Israel na walang pananampalataya. I say unto you that many shall come. Okay? So ito po ay future tense. Shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham and Jacob in the kingdom of heaven. So ito pong kingdom na ito ay future. Ito pong faithless children of the kingdom na ito ay future na uupo kasama po ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac. Mind you,
nung sinabi po ito ng Panginoong Hesus, matagal nang patay si Abraham, matagal nang patay si Isaac, at matagal nang patay si Jacob. Saang kingdom? Yun, dapat nag-iisip kayo. Saang kingdom na nandoon si Abraham, nandoon si Jacob, at nandoon si Isaac? Kung sasabihin po ninyo na ito po ay Israel's kingdom or the kingdom of Israel, wala po si Abraham dyan sa panahon na ito. At saka future tense po ang nakasulat rito. Hindi pwede na ang future tense, ang ibig sabihin niya ay present tense. Marami po ang nag-aaral ng Bible pero hindi nila tinitingnan yung content, yung laman po ng mga salita sa verse na kanilang binabasa. Jesus is talking with Isaac, with Abraham, with Jacob, na walang pananampalataya. Shall be cast out into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Look at verse number 12. Future tense din po ulit. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Now ngayon, meron pong dalawang future kingdom. Okay? So sa Old Testament po, tatlo na po ang bahagi ng impyerno. Translated po ang underworld, lahat ng nangangamatay. Ang ligtas po ay napupunta sa grave. Yan. Ito po ay may laman na, Jude 1:6, yung mga angels na nagkasala ay nandito na po. At ito po ay may laman na rin ang impyernong ito. Sila Korah, mga kapatid. So, underworld na po ito, in the Old Testament pa. Tatlo na po ang pinupuntahan ng mga kaluluwa ng Old Testament saints. Maliwanag po yan sa Bible, mga kapatid. Kaso lang, hindi po yan binigyan ng diin. At ngayon, nandito tayo sa panahon na pinag-uusapan na natin ang outer darkness. Nagkanda loko-loko na yung mga pagkaunawa po ng mga tagapagturo. At dito na tayo nagkakagulo. Okay? Pero ako po, personally, I believe na itong tatlong outer darkness na ito ay ang impyerno. At ito po ay ang tatlong bahagi ng impyerno, which is Abraham's bosom, the grave, the paradise, at magiging outer darkness pagdating po sa millennial kingdom, or magiging outer darkness kapag nagkaroon na ng judgment seat. Yung kabila po ay ang great gulf fix, Luke 16, ito po ay pit, ito po ay bottomless pit, ito po ay chain under darkness, yung mga angels na nagkasala. So sana po maliwanag yan sa inyo. Hindi po lake of fire ang paniwala ko sa outer darkness. Ito naman pong pangatlong bahagi ng impyerno ay ang impyerno na may apoy na pinuntahan po ng rich man. Okay, ngayon, sabi po rito, meron daw uupo in the kingdom na kasama si Abraham, Isaac, and Jacob na mapupunta sa outer darkness. Okay? Mga faithless, walang pananampalataya. Alam mo ba na sa Bible eschatology, meron pong dalawang future kingdom. Okay? Future tense po ito, mga kapatid. Ang pagkasabi, future tense. Kaya wag mo itong uunawain o wag mo itong i-apply sa past tense at saka sa present tense. I-apply mo ito sa future tense. Okay? But this children of the kingdom, okay, sa baba po ng ating lesson, baka bukas po yan, meron pong 3 views yan. May view po yan ng past, may view po yan ng present, at may view rin po yan ng future. Sampulan ko po kayo. Sino po yung kasama ni Abraham na napunta sa paradise o sa Abraham's bosom? Si Lazarus po. So yun yung past view of the kingdom or the children of the kingdom who sits with Abraham. Okay? Luke 16. So may dalawang grupo, may napunta sa impyerno na may apoy. Yun na lang po yan kung ano po ang inyong titingnan at pagkaunawa rito. Meron po itong future view. Okay?
ang present view po nito ay yung faithless children of Israel, ayan po sa Matthew chapter 8, verse 5 to 12, versus the centurion. Okay, ang may pananampalataya po rito ay ang centurion, pong millennial kingdom, okay, 1,000 years millennial kingdom, tapos meron pong future na eternal kingdom. They shall reign forever and ever. Eternal kingdom po yan. Okay? So, saan pong kingdom ang meron pang mamamatay? Alam nyo ba na dito po sa millennial kingdom ay merong mamamatay? Yung bata raw, pinakabata na mamamatay. At may mamamatay pa sa millennial kingdom, 100 years old. Oh. Ang atin pong paniniwala dito sa Children of the Kingdom na ito, itong 100 years old na mamamatay dito po sa Millennial Kingdom, sinner po ang tawag ng Bible sa 100 years old na mamamatay sa Millennial Kingdom. Pupunta sila dito sa outer darkness na impyernong may apoy dahil wala po silang pananampalataya. Okay? So, yan po ang ating view. Sapagkat itong Matthew chapter 5, bukas ko po i-explain niya ng maigi mga kapatid. Sapagkat ito pong Matthew chapter 5, verse 5 to 12 ay future tense. Okay? So, I believe na kapag ka future tense, uunawain mo ng future tense. Kung hindi yan millennial kingdom, kailan po? Ito yon. Kailan po na kingdom na nandoon si Abraham, Isaac, and Jacob? Kailangan, ito po ay ma-fulfill na nandoon si Abraham, si Isaac, at saka si Jacob. Merong children of the kingdom doon sa panahon na yon na itatapon po sa outer darkness ng walang pananampalataya. Dito wala na hong maiimpyerno pa rito sa eternal na ito, eternal kingdom na ito. Alam mo ba na ang millennial kingdom ay mayroon pang mapupunta dyan sa impyerno na may apoy? Ngayon mga kapatid, kapag ikaw ay hindi nag-aaral talaga ng Bible mo, mawiwirduhan ka sa mga sinasabi ko, lalong-lalo na kung hindi mo alam yung iyong eschatology. Ano ba yung eschatology, Pastor? Yun pong sequence of events. Yung pagkasunod-sunod ng mga mangyayari after the rapture. Okay? Kapag hindi mo yun alam, nako, mahihirapan kang maunawaan yung mga sinasabi ko. Kaya ngayon, para maunawaan mo yung outer darkness, kailangan aralin mo yung eschatology. Okay? Now, so maliwanag po yun mga kapatid, ano? Ito pong Matthew chapter 8, verse 5 to 12, ay children of the millennial kingdom, okay? Na mga walang pananampalataya na mapupunta sa impyerno, mamamatay sila within the kingdom, sila po ay matutunaw habang sila ay nakatayo kasi wala pong libingan sa millennial kingdom. At ang kanilang kaluluwa ay pupunta po sa outer darkness ng mga walang pananampalataya. Ito po, outer darkness po ito ng no faith. Yung mga walang pananampalataya, dito po sa outer darkness na ito po ay impyerno na may apoy. Ito naman, no wedding garment. Ito pong outer darkness na ito. Para po ito kay Satanas. Ito po ay no wedding garment. Ito pastor, ano ito? No crown. Yung mga loko-lokong Kristiyano na kasama ng mga kontraktor na corrupt, dito po ilalagay for 1,000 years. Yung ngayon pa lang, kinuha na nila yung kanilang reward dahil gusto nila palakpak ng mga tao. At gusto nila, pera-pera lang. Wala kang makukuha ang crown dyan. Pagdating ng judgment seat of Christ, yung mga walang reward, itatapon ho rito. Okay, dito, sa empty paradise. Dahil wala na itong laman ayon sa Matthew 27, verse 51 to 53.
Na-rapture na po ang laman nito. Ang paradise ngayon ay nasa third heaven na. Okay? Now, puntahan po natin itong Matthew 22 verse 8 to 13. Okay? Yung iba po kasi kapag pinag-aaralan nila yung outer darkness na ito, para bagang yung tatlong magkakaibang subject ay tumutukoy sa iisang entity. Mali po yun. Bakit? Bakit mali po yun? Kapag ang pag-aaral mo sa outer darkness, yung tatlong magkakaibang subject, okay? A friend without wedding garment, a servant, unprofitable servant, faithless children of the kingdom, ay gagawin mong isang entity o isang grupo. Ay mali yun. Bakit? Kasi hindi yet to his servants. The wedding is ready. Okay? But they which were bidden were not worthy. Go therefore into the highway, and as many as ye shall find bid to the marriage. Marami po sa mga theologian na mag-a-agree na ito po ay marriage supper of the Lamb. Ninyo. Kaya kayo mismo sa statement nyo, you disagree with your own statement. O, tingnan po ninyo, ano? So those servants went into the highway and gathered together all as many as they found, both bad and good. And to the wedding, and the wedding was first. Merong hindi invited. Kasi hindi naka-costume. Okay? And when the king came in to see the guest, he saw there a man. Singular po yan. Isang tao na walang wedding garment. Wala pong wedding garment. Kapag inaral nyo po ito, itong wedding garment is the robe of righteousness, the garment of salvation ng mga ligtas na nakapasok sa marriage supper of the Lamb dahil nakaranas po na rapture. Kapag hindi mo naintindihan yung kakasabi ko lang, ibig sabihin, napakalayo pa ng pagkaunawa mo sa eschatology. Okay? Now, nung pumasok po ang Panginoong Hesus doon sa marriage supper of the Lamb, meron siya nakita doon na walang wedding garment. Verse 12. Ito na po. Sino itong a man without wedding garment? And he saith unto him, singular po yan. Kaya wag mo sasabihin, itong friend without wedding garment na ito, mga mananampalataya ito, ng mga Israelite ang mga ito, ng mga makasalanan ng mga ito. Oy, singular po yan. Wag mong gagawing plural ang singular. Kasi dyan pa lang sa singular at plural, dyan na ho tayo nagkakagulo kasi hindi mo tinitingnan yung content or yung subject. Okay? So, iisa lang po yan. Tinawag po na friend. Kapag King James ang Bible mo, yung friend po na yan ay capital letter F na friend. Sabi po ang tanong, ito yung tanong, paano ka nakarating rito nang wala kang wedding garment? Hindi ka ba nagtataka? Hindi sinabi ng Panginoon, wala siyang ibang tinanong. Ang tinanong po ng king, paano ka nakapasok rito nang wala kang wedding garment? Ngayon, kung sasabihin mo na itong a friend without wedding garment ay isang makasalanan, ang tanong, paano po siya nakapasok sa marriage supper of the Lamb nang hindi siya nararapture? Israelite yan na walang pananampalataya. Paano po yan naging Israelite? At paano yan nakapasok sa marriage supper of the Lamb nang walang wedding garment? Alam mo ba, para ka makapasok sa wedding or sa marriage supper of the Lamb, kailangan ma-rapture ka. Ito po, hindi nakaranas ng rapture, pero nakapasok. Nakapasok po ito. Kasi hindi tatanungin ng king dyan, paano siya nakapasok kung hindi siya nakapasok. Di ba? Hindi mo iniisip yun kasi hindi mo naman kasi tinitingnan yung content. So you need to look at the content, my friend. At ito po nga friend without wedding garment na ito
ay walang masabi. He was speechless. Singular po. A man, singular. Friend, singular. He, singular. Hindi mo yan pwedeng gawing plural. Nakapasok po siya sa marriage supper of the Lamb nang wala siyang wedding garment. Ngayon ang tanong, sino po yung may access sa langit na kahit wala siyang wedding garment, ay makakapasok siya? Sino? Di ba? Trivia yon. There was a time when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came. Sino po yung may access? Si Satanas. Kaya ako po'y naniniwala na itong a friend without wedding garment na ito ay si Satanas. Bakit po? Kasi, ito na, eschatology na naman ulit tayo. Kasi po, tanggalin ko po muna itong millennial kingdom at saka eternal kingdom. Kasi po sa kalagitnaan, okay, marriage supper of the Lamb. Ito po yon. Dito po sa kalagitnaan ng marriage supper of the Lamb, sa baba po ay 7 years. Tribulation. Okay? Dito po sa kalagitnaan ng marriage supper at judgment seat of Christ ay merong war in heaven. Ewan ko kung alam nyo yan, kung narinig nyo po yan. Dito po, pagdating dito sa tribulation period, isa po dyan sa mangyayari, si Satanas. Palalapasin niya yung mga nandito po sa bottomless pit na mga demons according to Revelation chapter 9 verse 1 to 11. Saan galing yun? Si Satanas na yun. He is the accuser of the brethren. Dito po yun galing, yung friend without wedding garment na yan. Si Satanas po yan at itatapon po siya dito sa outer darkness. Ayon sa Matthew chapter 28 verse 13, palalabasin niya po yung mga demons dito sa gitna ng tribulation period. Tumpak na tumpak po itong event na ito dito sa pagpapalabas ni Satanas sa mga imprisoned angels that sinned according to Jude 1:6. May laman po kasi ito. Na hindi mo kailangan manghula kung sino yan. Hindi po yan si Superman. You need to know your Bible. You need to learn your Bible. At wala po siyang masabi. He was speechless. At ang ginawa po sa kanya, then the king said to the servants, bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Itatapon siya dito. Katumbas po ng time na yan ay war in heaven, sa gitna po ng judgment seat at saka marriage supper, gitna po ng 7 years, 3 and a half, dito po sa second 3 and a half ay pagpapalabas ng demonyo galing po sa bottomless pit. If you disagree with me, then show your own study with your own verses and with your own analogy and interpretation. Gamitin mo yung Bible mo. Okay? Bakit nakalabas pa siya, tinapon siya dyan? Kasi wala pa po ang silyo at saka kadena for 1,000 years. Ikukulong po si Satanas rito sa bottomless pit na ito when Revelation 20 verse 1 to 3 comes. Pagka Battle of Armageddon na po, dyan pa lang ikukulong si Satanas for 1,000 years. Pero dito po sa kalagitnaan ng tribulation period, palalabasin niya yung mga demons dyan. Sana nagbabasa ka ng Bible mo nang maunawaan mo yung sinasabi ko, kaibigan. Alright. So magkaiba po, ito po ay children of the kingdom, dito sa millennial kingdom. Okay? Ito po yon, dito po pupunta yon. Ito po ay friend without wedding garment, nakapasok sa marriage supper of the Lamb. Si Satanas po yan. Ito po ang pupuntahan niya. Impyerno din po yan. Outer darkness for the no
wedding garment. Ito po, outer darkness for snow crowns. Tingnan po ninyo. Pagdating po sa Matthew 25, hindi na po children of the kingdom yung pinag-uusapan. Hindi na po friend without wedding garment yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po ay unprofitable servant. Ito na, panahon ng mga kurakot. Dito po sa church age, okay, panahon natin ngayon, bago po magra-rapture, marami pong servant dito na maraming kalokohan. At baka isa sa kanila ay nanonood ngayon. Tingnan po ninyo ang Matthew 25, verse 14. For the kingdom of heaven is like a man traveling into a far country, who called his own servant, and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Sino po ito na nagbigay ng mga talent? Mayroon siyang ibinigay na stewardship. Meron siyang ipinagkatiwala sa kanyang sariling mga servant. His own servant. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi niya yan servant, hindi sila magkakilala. Magkakilala po sila. Kasi bago ka maging servant, kailangan ka bilhin. Okay? Bibilhin ka muna. I-redeem ka para maging servant ka ng master. Okay? Tingnan po ninyo. Umalis daw po itong a man traveling into a far country. And took his journey straightway. Sino po yung nag-iwan ng commission, tapos umalis, tapos babalik? Sino po yon? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tingnan po ninyo. Then he had received 5 talents, went and trade with the same, and made them other 5 talents. And likewise he had received 2 talents, also gained another 2. But he that had received 1 talent, went and dig in the earth, and hid the Lord's money. So, itong aman pala, traveling into a far country, ay Lord. Pagmamay-ari ng Lord, yung ibinigay sa kanila. Ay, hindi naman yan si Jesus Pastor, kasi small letter yan, small letter L. Ay, sige lang, magbasa ka ng Bible mo. Yung small letter L na yan, sa chapter 25 verse 18, magiging capital letter yan mamaya. After a long time, ayan po, the Lord of those servants reconnect with them. Bumalik, rapture. Nung pag sinabing reconnect, maniningil na ngayon. Nakipagkita sa kanila. And he that had 5 talents came and brought other 5 talents. Ayan na. Saying, Lord, ayan na po yung Lord, capital letter L. Hindi po yan yung Lord na man traveling into a far country, kung di yan po ay ang Panginoong Hesus na sa kanyang pagbabalik ay maniningil na. Titingnan mo yung Bible mo kung yung Lord mayroon bang divinity o wala. Umalis mo si Jesus Christ. Sabi niya sa Matthew 28, go ye into all the world and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Umalis po siya, ascension. Babalik po siya, rapture. At maniningil siya, ito na po, naningil na. Yung may 5 talent, sabi niya, mayroon po akong 5 talent. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things, I will make thee ruler over many things. Gagawin kitang tagapamahala, may crown siya, gagawin siyang tagapamahala. Enter into the joy of thy Lord. Pasok sa marriage supper of the Lamb. Yan po yung pinakamalinaw na pagkaunawa. Tingnan po ninyo verse 22. He also that hath received 2 talents came and said. Tingnan nyo po yung Lord. Lord, capital L-O-R-D. Thou hast delivered 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. Kaya yung nagsabi na yan daw ay hindi ang Panginoong Hesus, kundi yung a man traveling into a far country. The man traveling into a far country is the same with the Lord Jesus Christ. Kasi siya po ang umalis, iniwan niya ang kanyang mga
talents sa kanyang mga servant na mga ligtas na naglilingkod sa kanya at siya po ay maniningil maguli pagdating po ng judgment seat. Ito po yon, yung may mga crown ay papasok sa marriage supper of the Lamb, sa joy of thy Lord. His Lord said unto him, verse 23, well done, thou good and faithful servant, thou enter now into the joy of thy Lord. Papasok po dito sa joy of thy Lord, yung may reward. Ito na yung walang reward. Tingnan mo yung walang reward, kung ano mayayari. Kasi kinuha niya na, hindi mission yung mahalaga sa kanya, kundi yung komisyon. Then he that hath received 1 talent. Okay, ayan na po. Verse 18, went and dig in the earth, and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth. Bumalik din. Yan po, rapture, judgment seat. And he that had 5 talents came and brought. Yun, nakapasok na yun sa joy of thy Lord. Punta na po tayo sa 1 talent. Verse 23. 24, I mean. Then he that hath received 1 talent came and said, tingnan po ninyo, yung 1 talent, kilala niyo yung Lord niya. Sino yung Lord niya? Yung Lord niya ay yung may divinity na babalik. Came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. I was afraid and went and hid thy talent. Alam niya na sa Panginoon yon, hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast, that is thine. His Lord answered and said unto him, thou wicked and slothful servant, thou knowest. Alam mo kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Kapag yan ay hindi mo inayos, at kapag yan ay pinagloloko mo yan, pagdating ng Panginoon, maniningil siya sa'yo. Mapupunta ka sa outer darkness para sa mga walang reward. Sabi po dyan, thou oughtest therefore to have put my money to exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him and gave it unto him that had 10 talents. Tatanggalin pa yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa'yo. Ibibigay doon sa maraming talents na na-gain. Mawawalan ka ng talent, kaya pagdating sa eternity, magiging subject ka na lang doon. Hindi ka maghahari doon at wala ka, kahit na janitor, hindi ka pwede. Tingnan mo yan. For unto everyone that hath shall be given, and he that hath abundance, but from him that hath not shall be taken away, even that which he hath. And cast the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Yung mga walang reward, dito po sa judgment seat na ito, ay itatapon sa outer darkness ng mga ligtas for 1,000. So, kailangan mga kapatid, maliwanag po yung pagkaunawa natin dito sa outer darkness na ito. Hindi po pwede na ang outer darkness ay lake of fire. Bakit po? Kasi ang lake of fire ay second death, eternal punishment. Wala pong ligtas na hindi po nawawala ang kaligtasan. Okay? Hindi po nawawala ang kaligtasan. He shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Pero siya, i-deny. Hindi ka pwedeng i-deny dito sa eternity kasi may eternal life ka. Okay? Pero sa kingdom, sa millennial kingdom, na merong expiration for 1,000 years, pwedeng i-deny kasi nakalikod. At saka nakuha mo na yung friend without wedding garment, unprofitable servant, faithless children of the millennial kingdom. Kapag ang pagkaunawa mo, isang subject lang yan, out of topic ka. So, ingatan mo yung pagkaunawa mo sa outer darkness. So, sana po mga kapatid, mayroon po kayo nakuha, Simpleng-simple. The 3 outer darkness are the 3 parts of hell. The 3 parts of a literal hell. Sana po nakatulong yan sa inyo.
Ang atin pong outline ay nasa Facebook page po natin. Pwede nyo po yan tingnan doon at aralin po yung mga verses. Maraming pong salamat sa lahat ng tagapanood natin. Zia Marie Hernandez, Sir John Louis Pilapel, Pastor Turico, marami pong salamat at sa lahat po ng ating mga viewers. Magkita-kita po tayo ulit bukas. Ang atin pong topic ay the three different contexts. Magkakaibang context. Ngayon po, magkakaibang content. Iba-iba po yung laman ng subject ng tatlong outer darkness. Bukas naman po ay context naman ang pag-aaralan natin. Okay? Magkakaiba po ang context. And then, sa susunod po magkaibang event. Para luminaw ng luminaw mga kapatid. Thank you very much po sa inyong panunood. I hope na ito'y makatulong po sa inyo kahit konti. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin for our closing. Marami pong salamat. Most gracious and loving Father, Lord, marami pong salamat ng kanilang isipan na wag po nilang lalaruin ang kanilang paglilingkod sapagkat may malaking reward na nag-aantay sa kanila at malaking lose para sa kanila kapag sila po ay hindi naglingkod ng tama. Kami pong lahat ay haharap sa judgment seat. Sana ay maging worthy po kami para tanggapin ang gantimpala to reign with Christ for 1,000 years. Ay pong salamat Panginoon, pagpalain ninyo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Thank you very much po mga kapatid. Magkita-kita po tayo bukas. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Erwin John Rimos. Good night and God bless.